guys, good morning, good afternoon, good evening sa lahat. Welcome to my YouTube channel, Roselski TV. Guys, nandito tayo para mag-vlog po ulit. Tatalakayin natin dito ay yung nasagap nating mga balita kay Papa Schneider. Yan. Unahin natin itong kay Papa Schneider. Ito ay yung isang anti-kalingap ba ito na nag-comment doon sa premiere ni Ben Tolpo or ng Bitag kahapon at ito ay nakita ni Papa Schneider na nag-comment doon. So marami siyang comment doon, talagang sinisiraan niya ang kalingap, talagang lahat na lang ginagawa nila na issue sa kalingap, gusto talaga nilang sirain ang kalingap. So, hindi sila magtatagumpay din guys. Swerte nila kung dinggin sila ni Ben Tolpo. Guys. So, matandaan natin hindi nga nakalampas kay Raffy Tolpo ito 'di ba? So, kay Ben Tolpo pa kaya. Mas maganda na rin na maimbestigahan talaga ni Ben Tolpo ito. Kasi para malaman natin kung sino talaga ang mapapahiya at kung sino ang nagsasabi ng totoo, guys. Na kung sinong mga fake news, kung sino talaga ang nakakatulong sa kapwa, 'di ba? Yun, no? So, hindi naman siguro bulag itong si Ben Tolpo at sigurado rin tayo nakilala ni Ben Tolpo ang kalingap, Kasi si Kuya Bal ay isang media man 'yan, 'di ba? So, ayun, tingnan na lang natin kung papakinggan sila ni Ben Tolpo, 'di ba? At alam nyo guys, yung nag-comment na to, ay parang familiar sa atin, Menchi. Menchi yung pangalan niya kaso iba may number siya sa huli ng pangalan. So, sigurado paimbestigahan ito itong may-ari ng account na ito ni Kuya Bal, 'di ba? Para matrace at maidagdag sa mga kakasuhan kasi bulgara na itong paninira nila kung saan-saan sila nagko-comment, ayan, nakarating na sila kay Ben Tolpo sa Bitag. So, anong ipapabitag nila kay Kuya Bal? 'Di ba? Ang alam ko tinutulungan niya si Tolpo yung mga abusado, 'di ba? Mga abusadong pulis, mga abusadong kapitbahay, yung mga nananakit, 'di ba? Yan yung mga pinipicture ni Ben Tolpo sa kanyang Bitag. So, asan ba ang mga api sa kalingap? Asan ba ang pamamaltrato sa kalingap? Hindi naman ginagawa ni na Kuya Bal yan, 'di ba? So, antayin na lang natin guys kung yung mangyayari kung sakali na dinggin sila ni Ben Tolpo, 'di ba? Siyempre, mag-iimbestiga pa yang si Ben Tolpo bago kumilos yan. 'Di ba? Napapanood naman natin yung kanyang mga video 'di ba? Nagso-surveillance muna sila bago sila kumilos ng diyan, 'di ba? Operasyon o kaya iniimbestigahan, nagtatanong-tanong yan sa mga tao, 'di ba? Paano kung ang sabihin ng mga tao dito ay okay ang kalingap, maraming napabahayan. So, ididinggin pa ba sila ni Ben Tolpo? Kasi nakakatulong ang kalingap guys, 'di ba? So, hindi lang talaga sila makatulog, dahil ayan, hindi nila masira-sira ang kalingap. Matagal na silang nagsubok na sirain ang kalingap pero bigong-bigo sila, 'di ba? Kasi ang kalingap ay legit na tumutulong, 'di ba? Legit na tumutulong sa mga mahihirap. So, 'di ba? Doon sa mga nagsasabi naman guys, kung talagang gustong tumulong, pwedeng walang video. So, ang masasabi ko naman diyan, paano sila magiging charity vlogger kung walang vlog? 'Di ba? Kung tulong lang ng tulong, walang vlog. So, paano sila tinawag na charity vlogger? Pag charity vlogger kasi ang alam ko, yan ay tumutulong sila sa pamamagitan ng pagbablog, 'di ba? So, mahina ang mga utak
ng mga nagsasabi na kung talagang gustong tumulong, bakit binibidyohan pa, 'di ba? Sa politiko pwede 'yan, pero sa mga charity vlogger hindi po pwede 'yan kasi hindi na sila charity vlogger niyan kung hindi na sila magba-vlog, 'di ba? At saka yung ibang charity vlogger ay doon sa pagba-vlog nila, doon sila kumukuha ng itinutulong. Yan lang yun, guys, ano. At ito guys, tungkol naman sa natawa tayo kanina guys, ano, sa live ni Hasa. So, nanood tayo ng live niya, guys, at talagang galit na galit na galit talaga itong si Hasa, ano. Talagang pinagsalita pa ulit niya doon si Tita Lydia, ano, hindi nila alam, lalo nilang pinapahamak si Tita Lydia sa ginagawa nila, 'di ba? So, sa tingin nyo ba papakinggan pa sila ng mga basher ni Tita Lydia? Sa palagay nyo ba? 'Di ba? At bakit si Kalingap Edo ang pilit nyong pinagsasalita ay hindi naman niya kakilala itong basher na ito na talagang nambas kay Tita Lydia, 'di ba? Bakit kay Kalingap Edo nyo lagi tinuturo? 'Di ba? Sa mga live, sa mga vlog nyo, hindi nyo maiwas-iwasan ang pangalang Kalingap Edo. Ano, laging nadadawit. Laging dinadawit nyo ang pangalang Kalingap Edo, ano? Ganyan nyo ba kamahal si Kalingap Edo? Aba, move on kayo guys. No, wag laging si Kalingap Edo ang ang paratangan nyo ng ganito, ng ganyan, di ba? Grabe guys, ano, itong live ni, may nasabi si Hasa dito kanina. So, ito guys. Tawag po sa iyo, mama, yan, bakit na pinahaba pa nila ang issue? Pwede. Kasi content nga ni. Para sa nakakaalam, ano, hindi po Kalingap, hindi sa mga reactor ng Kalingap yan nagmula, no? At hindi mga reactor ng Kalingap ang nagpahaba. Guys, dapat yan ang alam nyo, no? Doon sa mga viewers ni Hasa ngayon, ano? So, dapat inalam nyo muna, no? Kung saan ba nagsimula, kung kaninong live nagsimula itong pangbabas dito kay Tita Lydia, di ba? At alamin nyo rin kung sino ba talaga yung nagpahaba. Mga reactor ba ng Kalingap o sila mismo? Hindi ka pa pala sigurado kasi may ata. Hindi ka pa sigurado. Dapat huwag mong sabihin yan. Kasi nagpapalala ka ng issue. Si Miss Life pala, no? Yung kanyang binabanatan dito. Miss Life. Ano yan? Nakita ka na ni Hasa, mambira. Nakakasiguro ka, wala kang alam. Hanggang ngayon, nagsusuporta pa si Tita Lydia sa beneficiary ni Kalingap Edo. Wala kang alam. Wala kang alam, Miss Life. Wala kang alam. Kaya huwag kang magpabiligida dyan. Nakausap mo ba sa Edo? O kasi Tita Lydia nakausap? Tanggol kayo ng tanggol, wala naman kayong alam. Alamin po, intindihin ang sinasabi ni Tita Lydia. Miss Life, wala kang alam, pula ka ng pula eh. So, para saan ka para ipagkakonsol ka ito? Para saan ka? Wala pong ano po, ito po, Miss Life, ito po, masasabi ko sa iyo. Bakit lumabas? Alam niyo po ba? Alam mo po ba ang punot-dulo kung bakit nagsalita? So, ako alam ko kung bakit nagsalita si Tita Lydia dyan. No? Dahil sa mga basher. Ano? Kaya nagtataka lang ako, bakit si Kalingap Edo ang pilit niyong magsalita? No? Walang kinalaman si Kalingap Edo dyan sa basher na yan. No? Hindi niya kilala yan.
'Di ba? Anong sasabihin ni Kalingap Edo? Anong sasabihin ni Kalingap Edo diyan? Na gusto niyong pagsalitain si Kalingap Edo. So, si Tita Lydia na rin ang may sabi, matagal na siyang tumutulong kay Eds. So, dapat kilala niya si Eds, no? Dapat kilala niya. So, kung ano yung weak ni Kalingap Edo, yun yung pinapagawa nyo. Diba? Kailan ba nagsalita yan si Kalingap Edo? Kailan ba nagtanggol si Kalingap Edo? Hindi sarili nga niya, hindi niya maipagtanggol eh. Diba? So bakit nyo pinipilit at pinipilit pa rin magsalita si Kalingap Edo? Para sa akin hindi na. No need na magpaliwanag ni Kalingap Edo dyan sa inyo. Kasi galit na kayo eh. Galit na kayo kay Kalingap Edo. So, paano kung iba ang sabihin ni Kalingap Edo dyan? Diba? O, maniniwala ba kayo? O, diba? Siyempre, hindi kayo maniniwala kung maiba ang sasabihin ni Kalingap Edo dyan. Kasi nga, galit na kayo kay Kalingap Edo. Kaya, for me, no need na. No need na magpaliwanag or magsalita pa si Kalingap Edo. Para ano pa nga? Tama, si Miss Life, para ano pa? Para magsalita. Si Tita Lydia? Ha? Yung mga diehard na supporter po ni Kalingap Edo. Pumapasok sa kahit saang live. Pumapasok siya doon sa live ni Hayat Somoras. Yun ang dahilan. Si Tita Lydia po, hindi po basta-basta yan. Eto para sa akin pwedeng magsalita si Kalingap Edo dyan kung sa live niya nangyari ito, yung pangbabash kay Tita Lydia. Diba? Kaninong live ba ibinash itong si Tita Lydia? Diba sa inyo din? So, sino ang dapat magpaliwanag? Hindi channel ni Kalingap Edo yan. So, magalit kayo kung kay channel ni Kalingap Edo na bash itong si Tita Lydia. Diba? At saka hindi dapat nang pag-usapan yan. Napakatagal na yan guys, no? Napakatagal na yan. 3 years na ata ito eh. At saka dyan sa ibinigay ni Tita Lydia na yan, nagpasalamat na si Kalingap Edo. Maliwanag na maliwanag yung pagpapasalamat niya kay Tita Lydia at kay sino isa? Gina Pablo. Diba? Kasi yun yung nakatulong sa kanya para makabili siya dito ng sasakyan. Diba? Kasi diyan niya pinasalamatan eh. Diba? So, ibig sabihin, hindi itinanggi ni Kalingap Edo na nakatulong itong dalawa sa pagbili niyang sasakyan. So, ano pang gusto nyong mangyari? Diba? Bakit nyo binuksan yung issue na yan? Kayo ang nagbukas niyang issue na yan eh. Diba? Pumapasok at hindi yan basta-basta nagko-comment dahil wala siyang YouTube, wala din po siya. Alam mo rin pala yan eh. Diba? Hindi siya basta-basta nagko-comment. Dati. Pero nung kayo na yung nagla-live, lagi nyo nang nababanggit sa live nyo, dyan na yan nag-comment. So, ibig sabihin, kayo ang nagpalabas kay Tita Lydia sa Sukmed. At kayo rin ang dahilan kung bakit nababash itong si Tita Lydia ngayon. Hindi si Kalingap Edo. Hindi si Kalingap Edo. Dapat yan ang maunawaan nyo. Pamihira ka, Miss Life, ha? Saan? Naglabas? Miss Life, saan? Naglabas ng Pongo. What? Ipinakita sa inyo, yun ang sabi ni Teta Glo. Diba? So,
kapag ipinakita na sa iba ang isang combo, ibig sabihin yan, inilabas na. Yun nga lang, hindi nyo inilalabas sa SOCMED, pero alam nyo na. Yun ang sabi ni Tita Glo, ha? Alam nyo na, yung mga combo na yan. So, yan yung pinagbasihan siguro ni Miss M's Life. Diba? Na inilabas na yung combo nila ni Kalinga Edo. Private yan. Diba? May consent ba ni Kalinga Edo yung ano na yan ng combo nila ni Ate Lydia, ni Tita Lydia. So, awan na kung anong magandang gawin diyan, kung anong kailangang move diyan, 'di ba? Kasi kayo na mismo nagsabi na may combo. Ibig sabihin, pinakita na ni Tita Lydia sa inyo ang combo. Walang nilabas na combo. Resibo ang usapan dito. Resibo ang issue. Hindi yung combo. Oh. Ha? Anong combo na sinasabi mo? Ano sabi ni Tita Glo? May combo, 'di ba? Parang ikaw rin nagsabi rin ikaw na merong combo, no? Yun yung resibo, yung combo nila ni Kalinga Edo. 'Di ba? Tapos ngayon itatanggi mo, pambihira ka naman, Hasa. Yun nga lang, hindi nyo na ilabas dyan sa SOCMED. Pero, meron na kayo. May kopya na kayo, sabi nyo. Di ba? Ibig sabihin yan, inilabas na talaga ni Tita Lydia. Di ba? Kasi kung hindi inilabas niyan, dapat si Tita Lydia lang at si Kalinga Edo yung nakakaalam ng combo nila. Nakuha mo? Ang issue dito, resibo na bigay. Na pera na hiningi ni Kalinga Edo kay Tita Lydia. Klaruhin lang natin to, ha? Klaruhin lang natin to. Huwag kang ano dito, huwag kang ano po. Wala kang alam dito. Bago ka magpabida-bida dyan sa mga supporter mo, Miss Life. Alamin mo kung bawat salita ni Tita Lydia at kung sino man ang unang makaalam. Kami yun. Kami ang unang maglabas. Hindi galing sa'yo. Ha? Sa inyo na nga narinig, kaya nasabi ni siguro ni Miss M's Life yan. Kasi narinig na sa inyo na may combo. Di ba? Masasabi ba ni Miss M's Life yan kung walang narinig sa inyo na sabi nyo, alam nyo, may combo, 'di ba? Nakita nyo na yung combo nila. 'Di ba? Tuloy. Tama, 'di ba? Walang respeto kasi pinagsasabi niya yung combo. 'Di ba guys? Pinagsabi yung combo nila ni Kalinga Edo. 'Di ba? Tapos sasabihin pa ni Hasa, tanga-tanga daw si Miss M's Life. Pambira, no? Grabe talaga silang magsalita. Siguro matatalino talaga itong mga ito, guys. 'Di ba? Sana all matalino. In the first place, sino ang walang respeto? Tanungin kita, Miss Life. For the first place. Sino ang walang respeto? Saan ba napula? Hinihimay-himay mo ba kung ano ang punot-dulo dito? Kung ba? Saan nga? Saan nagmula ito, Hasa? Sige, sabihin mo kung saan nagmula. Lumitaw at nagsalita si Tita Lydia. Saan? Mga diehard supporter po ni Kalinga Edo. At ito rin naman ang tanong ko sa iyo, Hasa, no? Paano ka nakakasigurado na diehard supporters yan ni Kalinga Edo? Paano? Kilala mo ba sila? Kahit nga si Kalinga Edo, hindi niya kilala yan eh. Diba? So,
talagang nagkaroon na agad kayo ng pag-iisip na yan ay diehard supporters ni Kalingap Edo. Ano, madaling gawin yan, Hasa, dito sa Sukmed, yung mag-pretend. 'Di ba? Para manggulo. So, wag muna kayo magsabi na diehard fan ni Kalingap Edo yan. No? Dapat mag-imbestiga muna kayo kung sino ba yung tukuyin mo nyo muna kung sino yung sinasabi ng diehard kay Kalingap Edo na yan. So, kapag na laman nyo na malapit ito kay Kalingap Edo at kilala ni Kalingap Edo, yun, doon kayo magalit kay Kalingap Edo. Pero kung tutuusin, hindi pa rin dapat eh. Kasi, walang kaalam-alam si Kalingap Edo. At ang isa pa, dyan mismo yan sa live nyo nang gagaling. Hindi sa live, hindi Kalingap Edo. Di ba? Malinaw yan. Siguro kung kay Kalingap Edo na live yan nangyari, yun, pwede. Pwede kayong manghusga kay Kalingap Edo na pinabayaan na ni Kalingap Edo na mabash itong si Tita Lydia. Di ba guys? Ayan po, hello po kay Dorothy. Shout out po sa iyo, madam. Parang nakakadala na sa mga sponsor tumulong. Pag ganyan, dapat kung tumulong tumulong yung deserve tulungan para po di masayang ang pera nyo. Ayan. Yes, ngayon wala na po. Sis, you just may shout out po sa iyo, Tita Lydia. Sis Hasa. Sir Rinaldo, shout out po. Ha? Saan mo nakita? At saan mo napulot? Ah. Siya yung unang matay ka talaga, may sulay ka talaga. Mataka ka naman lang o sukuda-kuda ng baba ni mo ay. Ha? Hindi yun hindi. Walang nilabas si Tita Lydia. Na kung ano ba yung mga pinagsasabi mong sunga-sunga tanga talaga ito ay. Sinabi nga sa inyo, ibig sabihin na ilabas na. 'Di ba? Hindi nyo pa nga lang nilalabas sa Sukmed, pero alam nyo na. Oh. So, kapag may combo ang isang dalawang tao, tapos nalaman ng ibang tao, ibig sabihin, inilabas na niya yan. Tapos si Miss M. Sly pa ngayon ng sasabihan mo ng mga ganyang salita, ay narinig lang naman sa inyo. Di ba? Ma'am Gima, Kasaya, shout out po. Shout out, Ma'am Olga, Avila, shout out. Ano ba na pinagsasabi mo, Kunbo? Na huminging respeto mo. Ha? Ewan ko sa kanya, naglabas ka daw. Hindi ka daw respeto kasi ikaw daw ang unang naglabas ng private Kunbo ninyo ni Kalingap Edo. Dito tayo sa issue na pinaparatang niya. Ayan. Para saan? Na ipagtanggol siya ni Kalingap Edo. Are you sure? Sigurado ka na hindi na tumutulong? Ha? Wala nung Diba? Hingi lang siya ng respeto pero ngayon wala na. Kung gusto ninyo na, kung ayaw magsalita ni Edo, goodbye. Goodbye. At least, alam ni Tita Lydia na ganyan pala sa loob at ugali ng mga tao dyan. Hindi ko expect na ugali. Oo. Oo. So, ano ito? Anong ibig sabihin dyan? No? Bakit nga kailangan pagsalitain si Kalingap Edo? Nalilito talaga ako. Wala namang kanalaman si Kalingap Edo, di ba guys? Ewan ko mambira.
And guys nagsasalita si Tita Lydia, no? Nagsasalita po siya. Buntis kami Nag-mute si Hasa, guys, no? Hindi niya ipinarinig yung gustong sabihin. Huwag mo dapat i-mute yan para naririnig namin or iharap mo kay Tita Lydia yung ano. Andyan ka na rin lang, pinakailaman mo na rin lang ang private life ni Tita Lydia, so dapat sinamantala mo na. Huwag mo nang i-mute, nahihiya ka pa eh. Gusto mo, ikaw lang nakakarinig eh. Ang bira ka, hayat. Hoy, nakamute ka pa. Nakalimutang i-unmute, guys. Guys, ito. Pakinggan nyo ha, pakinggan nyo ng maayos. na ito. Si Erika pa. Nung tinulong ako si Erika. Eh si Edo. Para kung alam ninyo. Ayan. Marami akong binigay kay Edo. Nung birthday ni Edo, ay ni Biancy, 30,000 ang binigay ko sa kanya. Yan, nagkaalaman na talaga. So ito, panunumbat na ito, guys, dahil galit na talaga sila kay Kalinga Edo. So, no need na magsalita talaga ni Kalinga Edo kasi galit na sila kay Kalinga Edo. Kasi kapag nagsalita pa dito si Kalinga Edo, wala. Dire-diretso na yan, di ba? Hahaba at hahaba. Siguro pwede magsalita si Kalinga Edo kapag medyo malamig na, no? Malamig na ang tension. Ngayon mainit pa gawa nitong si Hasa, 'di ba? Pinagsalita pa ulit niya diyan si Tita Lydia kahit alam naman natin parang si Tita Lydia ay na-stress na sa kanyang pagsasalita. 'Di ba, guys? Napapakinggan naman natin dito, no? Talagang nakakaawa si Tita Lydia, kung tutuusin, guys. Dapat ay hindi nila ito ginambala sa pagiging private ng kanyang buhay. So, sa bagay, siguro gusto rin yan ni Tita Lydia, yung makasama itong mga to, 'di ba? Kasi siguro feeling ni Tita Lydia, itong mga to yung makakatulong sa kanya. So, abangan na natin lang, guys, sa mga susunod. 'Di ba? Kapag tumagal-tagal, abangan natin, no, guys. Lalabas pa to, hindi lang ako. Binigyan ko ng account ng 10,000. Aside from December, birthday. So, yan ba hiningi din sa inyo, Tita Lydia? No, tanong ko lang yan ba hiningi din sa inyo ni Kalinga Edo or kusa niyong ibinigay? Kasi kung isusumbat nyo kay Kalinga Edo yan, wala talagang masasabi si Kalinga Edo kasi hindi naman niya hiningi sa inyo yan. 'Di ba? Ayan, nanunumbat na kayo po. Yan nagbibigay ko. Aside from 200, 300, binabigay ko monthly. Oh. Bakit? May narinig kayo na sinabi ko na yun lang, humingi sa akin. Tinawagan ako madaling araw. Sinabi niya sa akin na tulungan ko siya. Bakit? Sabi ko, sa pagkuha ng sasakyan. Kasi kahit para ko siya hindi nagdalawang isip ako, binigyan ko. Kung hindi umingi, hindi ako magbibigay ng 100,000. Ay, $100. Ay, $1,000. Hindi ako magbibigay. Kung magbibigay ko pag sa mga beneficiaries, pero kailangan niya ng tulong ko. Kasi para kung itong sinasabi niyang to, 'di ba? Private na nila ni Kalinga Edo dapat to Dapat hindi niya tapos sasabihin walang inilalabas, 'di ba? Nung nakaraan, ganyan din, 'di ba? Ikwento pa nga niya yung naging convo nila ni Kalinga Edo. Tapos ngayon, sasabihin na niya na wala siyang inilabas, sasabihin na nila, 'di ba?
Wala akong anak na lalaki. Babae lahat. Tatlo ang ampon ko na lalaki. Kaya siya para kong ampon eh. Alam ninyo kung ano sabi ng anak ko, you are so very lucky because you have my mom. Sinabi ng anak ko kay ito yan. Parang alam, gusto ko lang magsabi si Ero, pero hindi magsalita si Ero. Ko lang, ayos lang. Ipasa Diyos ko na lang. Sakit si Tita Lydia. Wala pong sakit si Tita Lydia. I always okay po si Tita Lydia. Ayaw ko na siya magsalita. Kaso nga lang talaga gusto niya. Nakilala niya ang isang... Alam nyo, kung ayaw nyo talagang marinig sa SOCMED, yung mga sasabihin ni Tita Lydia, dapat kayo ang may control niyang gusto nyo rin marinig yan, no? Si Tita Lydia pa. Ang bira to si Hasan. Tulad ni Edo na maglulupo. Yun lang po. At wala po sakit si Tita Lydia. I always okay po si Tita. Kaya mong patunayan, Hasa, na nanloko si Kalinga Edo, ha? Okay. Saan banda nanloko si Kalinga Edo? No? Niloko ka ba ni Kalinga Edo? Bakit mo nasabing niloko ni Kalinga Edo si Tita Lydia? Wala naman akong natatandaan na niloko ni Edo si Tita Lydia. Paratang yun na naman kay Kalinga Edo yan na walang katotohanan. Paano niloko ni Kalinga Edo si Tita Lydia? Hindi lang siya magsalita katulad ng gusto nyo. Niloko na si Tita Lydia. Yeah. O, diba? Yan. Yung nag-aalala po kay Tita Lydia is always okay. Ayan. Wala po. Tita Lydia is always okay. Ayan. Kahit in-mute ko pa, magsasalita po talaga siya. Dahil naririnig po niya. At least, hindi pa kinig ng lahat. 'Di ba? Kung talagang pinangangalagaan niyo si Tita Lydia, hindi niyo ipaparinig yang mga sinasabi ni Tita Lydia. Alam niyo ba, diyan sa mga sinabi ni Tita Lydia na yan, mas lalong mababash si Tita Lydia. Dapat iniisip mo yan, Hasa. Live mo yan, ikaw may control sa live mo. Dapat hindi mo hinayaan na mapakinggan sa public yung sinasabi ni Tita Lydia. So, asan ang pangangalaga nyo kay Tita Lydia kung talagang ipaparinig nyo yung mga sinasabi niya? 'Di ba? So, wala tayong magagawa. Pinaparinig mo na. So, humanda na lang kayo. Kung sakaling may mambash pa ulit kay Tita Lydia. Nakasubscribe po siya sa lahat po ng mga reactor or charity vlogger dyan. Nakikita niya. Ni isa daw po, wala po siyang narinig. Na pinagtatanggol siya. Na lahat po siya dyan ay nakatulong dyan sa mismong daet. Wala. Yung mga po dyan, wala. Guys, sino kaya yung mga reactor na sinasabi ni Hasa? Na natulungan ni Tita Lydia. Parang, ayun, yeah, diba? Parang nanunumbat na din sila, doon sa mga reactor na tinulungan nila dyan. Diba? Kung sino man yung mga reactor na yan, ay sigurado namang hindi ako kasama doon. Karma baka mo. So, hintayin natin yung karma, kung sino yung kakarmahin. Diba? So, kung sino yung karmahin, siyang may sala. Diba? Sa Diyos na lang yan lahat. Dahil alam ng Diyos ang lahat ng tulong na ibinigay ni Tita Lydia. Ito guys, Diyos pa yung kanilang binabanggit. Abangan natin mamaya-maya. Iba na yung kanyang sasabihin, guys.
Iba na. Ibang-iba na guys ang yung sasabihin niya dito. Diyan sa mga kasamahan, kaibigan, may Kalinga Pedro, yun lang po. Ipasa Diyos na lang. Dahil wala ng linya na mauuto. Galing to sa kanyang salita, ha? Dahil wala ng linya na mauuto. Diyan sa loob ng Kalingap. So, kung desisyon niya ni Tita Lydia, okay lang yan, no? At least, nabawasan na ang problema ni Tita Lydia. Diba? At ayaw na niya isa-isahin yung mga taong humingi sa kanya ng tulong. At pusa siyang nagbigay. Wala na po yun, tapos na. Salamat sa mga binibigay ninyo daw. Salamat. So, sana last na live mo na ito ha sa kasi ayan, 'di ba? Ayaw na talaga ni Tita Lydia. So, ibig sabihin last mo nang itapik si Tita Lydia rito, Last time mo na mababanggit si Tita Lydia sa mga live nyo. Kasi wala na, 'di ba? Daw po sa mga binibigay ninyong respeto noon sa kanya. Pero, hindi to galing sa akin. Hindi galing sa akin. Ayaw ko na siyang pagsalitain dito. Ako na. Sana daw po, umaasenso kayo sa mga ginagawa ninyo at sa mga pangarap ninyo. Sana nga daw po, huwag kayong mambudol at manloko. At huwag kayong mangligaw ng mga sponsor ninyo. At good luck and God bless sa lahat ng mga tao na nang-uuto sa kanya. Yan lang po. Dahil wala ng linya na tutulong at hating gabi iniistorbo si Tita Lydia para lang humingi ng tulong tapos sasabihin pusang loob. Tapos So, hindi pala talaga kusang loob, yung pagtulong nitong si Tita Lydia, Ayan, kasasabi lang ni Hayats, Binabanggit yung mga hating gabi, tinatawagan, tapos sasabihin kusang loob. So, hindi talaga, Hindi talaga kusang loob pala. yung mga ginagawa ninyo, ipahid ninyo sa amin? Yung mga kasamahan namin? Kami? Na may intensyon? May interest? Wala ba? Wala kayang interest yan, guys. Sa palagay nyo, guys, tanong ito hindi ako nagano. Ano sa palagay nyo, guys? May interest ba sila kung bakit nila ginagawa ito? Ano yung interest nila? Yung paninira nila kay Kalingap Edo, yung pagsama nila kay Tita Lydia na yan. So, naniniwala ba kayo na walang interest itong mga ito, walang mga hidden agenda, kumbaga? Naniniwala ba kayo sa kanila? So, paki-comment lang po sa comment section, 'di ba? Hindi kami katulad ninyo. O, diba? So, parang may kumukontra sa iyo, Hayat. Kasi may nalaglag. Ano yung nalaglag? So, ibig sabihin ay parang kumontra sa iyo, May nalaglag ata. Takip ng kaldero, kawali. Ano ba yan? Ano ba yung nalaglag na yan, Ipapasa Diyos na lang yung tao. Binigyan ng pera ng kung ano-ano ang binibigay ni Tita Lydia sa inyo. God bless daw. Diba? Yan, God bless. Wala na. Napakadami niya mga kaibigan ni Boy na naibigyan ng pera.
Ano yan? Kaninong sabi yan? Kaninong sabi yan, Hasa? Yung ipasa demonyo na lang lahat. Sa iyo na ba yan o kay Tita Lydia pa? Ang bira. Ipasidemonyo na lang ang lahat. Mami Ayo. Ma'am Gladys, shout out po. Sa kanya mismo galing. 'Di ba? Sa kanya mismo galing yung ipasa demonyo na daw lahat. Kanina Diyos pa ano yung binabanggit niya, pero dito demonyo na talaga. Ayun guys, ito lang yung gusto kong maiparinig sa inyo, no, yang sinabi ni Hasa na yan, ano. At masyadong mahaba ito no, mahaba guys. At siguro ayun, ano, sa mga sumisira sa Kalingap, sumisira kay Kalingap Edo, ano, ay magbago na kayo guys. Ano, hindi natin kilala ang sinisira natin. So, ang batayan nyo ay hindi sapat. Ano, hindi nyo pa nakikilala si Kalingap Edo, hindi nyo pa nakakasama si Kalingap Edo. So, 'di ba? Tama yung sabi ni Kalingap Edo, doon ako naniniwala, no. Yung sabi niya, makikilala mo lang ang isang tao kapag nakasama mo na siya. 'Di ba? Kapag matagal mo na siyang nakasama, 'yun. Doon mo lang makikilala ang isang tao. Yun, doon ako naniniwala guys sa sinabi ni Kalingap Edo na yun. Ayun, hanggang dito na lamang guys. Bye-bye. God bless po sa lahat. Peace.